sariwain, pagliligtas na sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas na sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon po'y ating ginugunita ang kapiyastahan ni San Lorenzo Ruiz at ng kanyang mga kasamang mga martir. Pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamok ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa alam. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo
sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kalooban, kahit na sila'y usigin at pahirapan, ay itinuturing mong mapalad sa iyong kaharian. Ang katapatan ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay mapasa amin nawa araw-araw upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa-tao ay aming magampanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mangangaral. Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang ibig mo at lahat ng nakakaakit sa paningin mo. Ngunit alamin mong lahat ng ito'y ipagsusulit mo sa Diyos. Iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang lumilipas. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka lambungan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago ka mawala ng pandinig na halos di mo marinig ang lugar ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo'y lilipat sa palagian nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang espirito'y magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sinabi ng mangangaral, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon aming tahanan, noon, ngayon at kailanman. Poon amin kang tahanan, ngayon at magpakailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inuutos.
Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Puon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabay na lalanta, bulaklak ay nalalagas. Puon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Puon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadamaya ang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Puon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ipagkakanulo ang anak ng tao. Ngunit hindi nila ito nauunawaan pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po muli at lagi sa inyong lahat dito sa ating parokya at pambasang dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon ay araw ng Sabado, araw ng laging si Padre Pio ay naririto, handa kayong pakinggan at lalong higit sa mga may karamdaman. No? At nawa yung mga may sakit na humihiling na sila'y gumaling na, maibsan na ang kanilang sakripisyo na pinagdadaanan ngayon, naway makaranas ng kagalingan kay Padre Pio. Palakpakan natin ang ating minamahal na patron, Santo Padre Pio. Alam ko, narito rin kayo noong kanyang piyesta, noong kanyang kapiyastahan, at talagang nagkataon na family day yon. Kaya napakaraming tao ang naririto. Umaasa at humihingi ng awa sa Panginoong Diyos sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. Ating tingnan ang mga pagbasang ating napakinggan lalong higit sa mabuting balita. Sabi ni Jesus, ang anak ng tao ay ipagkakanulo. No? Sabihin, siya ay ipagkakanulo ng isa sa kanyang mga alagad. At siya'y dadating sa puntong siya'y
parurusahan, hahagupitin, siya'y maghihirap, at dadating sa kahuli-hulihan, siya'y mamamatay sa krus. Pero hindi agad yan sinasabi niya sa kanyang mga alagad. Bagat hindi pa oras, hindi pa panahon. No? Pero ngayon, sabi niya, darating ang panahong ako'y ipagkakanulo. Darating ang panahon na ako'y mamamatay. Darating ang panahon na dadaan ako sa matinding pagsubok at hirap. Pero sa ikatlong araw, no, siya'y muling mabubuhay. May resurrection. Mga minamahal na mga kapatid, sadyang ang buhay ng tao, kapag ikay sumusunod sa Diyos, no, dadaan ka din dyan. Kaya maraming tao ang takot. Kaya maraming tao ang takot sumunod sa Diyos, sapagkat natatakot sila na sila'y makaranas ng sakripisyo. Kaya ayaw nilang magsakripisyo, ayaw nilang sumunod sa Diyos. Tatakot sila sa hirap. Natatakot sila na sila'y magdusa din, na sila'y magpasa ng krus, na sila'y magbata. Natatakot. Kaya mga tao ay tinatakpan nila ang kanilang damdamin, bagamat dahil ang tao, sa kaibuturan ng iyong puso, lagi kang naghahanap sa Diyos. Lagi tayong naghahanap sa Panginoong Diyos. Pero para mawala yung iyong paghahanap, dahil natatakot ka sa posibleng mangyari din nga sa iyo, anong kinatatakot mo? Itong sakripisyo, yung hirap ng sumunod sa Diyos, yung hirap ng magpakabuti, yung hirap ng magpakabait, yung hirap ng maging matuwid ang buhay. Natatakot ka, kaya tinatabunan mo yan, yung iyong pagnanasa na ang Diyos ay makita mo, ang Diyos ay sundin mo, tinatabunan mo yan ng mga makamundong pamumuhay. No, tinatabunan mo yan. Pero sa gabi, dadating pa rin ang puntong hahanapin mo lagi ang Diyos. Pero naroon nga yung matinding takot lagi sa tao. Dahil ang pagiging Kristiyano, bahagi ng ating buhay, ang magpasa ng krus. Kaya lahat tayo ay merong pinapasan. Taas ang kamay dito nang walang pasampas ang krus sa kanyang buhay. Yung napakaaluan ng buhay, walang problema, walang pinagdadaanan. Taas ang kamay. Lahat tayo. Sapagkat bahagi yan ng ating buhay, ang magpasa ng krus. Kaya yung mga tao na ayaw magbalik loob, naroon yung takot lagi. Meron yung takot sa puso. Mga taong ayaw magbago, no? Takot sa krus. Sino gang natatakot lamang sa krus? Demonyo, no? Kaya yung mga taong takot magbago dahil ayaw kong magpasa ng krus, ayaw kong magdala ng ganitong hirap, ayaw kong magdala ng sakripisyo. No? Sino ang mga taong ayaw niyan? Di mga kalaban ng Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, kung ikaw ay nagpapasan ngayon ng krus, isang araw, meron ka ring pagkabuhay, meron ka ring resurrection. Darating din sa iyong buhay ang iyong kaginhawaan at ang dulong hantungan ng iyong pagkapasa ng krus ay ang Diyos. No? Ang Diyos. Kung ikay may pinapasan ngayong mabigat-bigat, halimbawa, sakit. Yan ang pinakamabigat na ating pasanin ngayon, karamdaman. Kung yan ay mabigat-bigat para sa iyo, no? Darating din ang panahon. Ang dulong hantungan ng pagkapasan mong yan, ng iyong hirap na pinagdadaanan yan, ay ang Diyos. Kaya, ang krus natin, yan ang ating kaligtasan. Yan ang halik ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil dyan, ligtas ka. Papunta ka sa kaluwalhatian. Kaya huwag kang matakot. At huwag mong tabunan yung paghahanap mo sa Diyos ng maraming bagay, ng mga makabundong bagay, lalong higit ng kasalanan.
Huwag mong takban ng kasalanan yung paghahangad mo, sapagkat talagang nakasulat na sa puso ng tao ang umibig at magmahal sa Diyos at sumunod sa Diyos. Nasa ating puso yan. Tingnan ninyo, pagka kayo napapadaan sa mga simbahan, hindi maaaring hindi ka lilingon. Hindi maaaring hindi ka magsa-sign of the cross. Sapagkat ang Diyos talaga'y nakakaakit. Ganyan ang Panginoon. Ang Diyos talaga'y nakakaakit sa tao. Pero dahil sa buhay mong makamundo at makasalanan na mga kasalanang itinatago mo, ikaw ay yumuyoko, parang ayaw mong tumingin sa Diyos. Sapagkat meron kang dilim na itinatago sa iyong kaluluwa. No? Ayaw mong harapin ang kagliwanag ng Diyos. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, nawa, maging bukas tayo lagi sa Diyos. Kung ang puso mo'y naghahanap lagi sa Panginoon, hayaan mo. Huwag mong takluban. Huwag mong harangan ng mga mali mong pamumuhay. Huwag mong harangan ng kasalanan. At kung ngayon, ikaw ay nasa dilim ng buhay, at alam mo'y marami kang maling ginagawa, pahihirapan ka niyan. Sapagkat ang nasa puso mo ay ang pag-ibig ng Diyos. Napakahirap niyang dalhin na ikaw ay namumuhay sa mali, pero alam mong sa puso mo, andyan si Jesus. Nandyan si Jesus. Kaya ang hirap niyan. Kaya mas mahirap mamuhay sa kasamaan. Tandaan niya, napakahirap mabuhay dyan. Sapagkat talagang magdudusa ka. Akala mo lamang naliligayahan ka. Pero ang tunay, nahihirapan ka. Yan ang inyong hilingin sa Panginoong Diyos sa banal na misang ito. At kitingnan ninyo, sinong dakilang santong ating ipinagdiriwang ngayon? Isang Pilipino at ang kanyang mga kasamahan, mga martir, San Lorenzo. Katulad natin, siya'y Pilipino, no? Isipin nyo, sabi niya, kahit na ako'y may 1,000 buhay, tingnan mo kanyang paghahanap sa Diyos, kahit na ako'y may 1,000 buhay, ang Diyos pa rin. Ito'y iaalay ko pa rin sa Diyos. Kahit siya'y mabuhay ng paulit-ulit, laging ang Diyos pa rin ang kanyang hahanapin. Kaya, yun ang kanyang inialay, ang kanyang buhay sa Panginoon. Dahil yun ang kanyang paghahangad, paghahanap sa Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, nawa ang banal na misang ito ang magbukas sa puso mo at papasukin mo ang liwanag diyan na ang dilim na bumabalot sa kaibuturan ng iyong kaluluwa nang ikay makaranas ng kapayapaan, ng kaginhawaan, ng kasarapan ng buhay, ng kaliwanagan ng iyong puso. Papasukin mo ang Diyos. Hayaan mo. Huwag mong hayaan na ang dilim ay nandyan. Pagkagalit, pagkainis, lahat ng uri ng kasalanan, kinikimo, greed, yan. Pagkakamukam na maraming bagay. Kaya nawa, yan ang inyong hilingin kay Padre Pio, na pagalingin ka sa ganyang uri ng karamdaman. Amen. Palakpakan po rin ang ating Panginoong Diyos. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa muslo. Sa pagpapala mo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong pagkadakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay nagbubunsod sa aming mag-alay ng aming abang nakayanan. Kami umaasang tutugunin mo ang kanilang dalangin na iyong pagdamutan at tanggapin ang mga alay na pagsaluhan sa banal na piging. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Lorenzo, Ruiz at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napapuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami
Diyos mong tunay, kung Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalilisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Lakas loob nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, ang buhay kong hirap ay minsan lang magdaraansakit. Kaya't bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sa latang gabi. Turuan mo maging bukas palad at matutong mabuhay ng banal. Kaya't bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi na
Ang atin pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na magpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Gayon din para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, habang panahon kami lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya, bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan. Marapatin mong kami makarating sa kaluwalhatiang inilaan mo sa amin. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ay isang matiwasay at maayos na pagbisita ninyo sa National Shrine. 2025 ay susuportahan ng pambansang dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines dito sa Archdiocese ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso
upang matugunan ang mga pinansyal nitong pangangailangan. Mayroong mga sobrang pinamimigay ang ating mga servers para po paglagyan ng inyong mga tulong. Ang inyong pong handog ay lubos naming pinasasalamatan. Ang inyong mga pananalangin ay malaking bahagi rin sa ikatatagumpay ng pagpupulong na ito. At ikaapat, narito po sa atin ngayon ang Malasakit Bazaar ng Lasak, ang nangangasiwa ng gawaing apostolado ng Lipa. Kayo po ay makakabili sa kanila ng mga damit, sapatos, bags at iba pa. Ang makukuha po nila dito ay ginagamit rin sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid. Maaari din po kayong mag-donate ng mga bagay na magagamit pa ng iba. Nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 9:00 ng umaga. At inaanyayahan din po namin kayo kung nais niyo pong maghandog ng bulaklak kay Padre Pio. Naroon po ang ating mga kasamahan sa gilid ng simbahan, ang puting rosas. Nagsisimbolo ng pasasalamat natin sa Panginoon at ang pulang rosas ay simbolo naman ng ating mga kahilingan sa Diyos sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at panatilihin po natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong tumayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabibendisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inaalay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.